Lumabas sa isinagawang pag-aaral ng Manila City Health Department na positibo sa drug-resistant bacteria ang nasa higit 10 stall na nagbebenta ng mga palamig sa Tondo. Paalala ng lokal na pamahalaan sa publiko, maging maingat sa pagbili kasabay ng kanilang paghihigpit sa mga nagtitinda sa lungsod. Tunghayan ang balita mula kay Catherine Landicho. Naglatag ng multi-point action plan ang Manila City Health Department matapos matuklasan sa isang pag-aaral ng University of the Philippines, Manila na may drug-resistant bacteria ang lahat ng 12 palamig stalls na sinuri sa Tondo, Maynila. Ayon kay Manila City Health Officer Dr. Grace Padilla, itinuturing ng Manila Health Department o MHD na isang high-priority public health concern ang naturang findings kaya agad silang nagsagawa ng mga hakbang. Kabilang sa aksyon ng MHD ang muling inspeksyon sa 12 stalls na kasama sa pag-aaral upang tiyakin na nasusunod ang tamang sanitation at food safety standards. Sinabi rin ni Padilla na kabilang ang Tondo sa mga high-risk areas sa lungsod kaya't naipapakalat ang sanitary inspectors sa 6 na distrito ng Maynila bilang bahagi ng pinaigting na monitoring at enforcement operations. Dahil tinukay sa pag-aaral ng UP Manila College of Public Health na ang tubig at yelo ang pangunahing posibleng pinagmulan ng kontaminasyon. Uobligahin na mga vendor na gumamit lamang ng certified potable water at yelong mula sa aprobadong suppliers. Maglulunsad din ang lungsod ng mandatory hygiene training para sa mga vendor katuwang ang UP Manila. Tatalakayin ditong wastong paghuhugas ng kamay, ligtas sa food handling at tamang paglilinis ng mga lalagyan. Bibigyan naman ng sertipikasyon na makakatapos ng pagsasanay. Plano rin ng MHD na magbigay ng libreng water potability testing upang matulungan ang maliliit na vendor na makasunod sa health standards. Mismong City Health personnel na umano ang kukuha ng water samples para sa mga stall para hindi na kailangang bumiyahe pa ng mga vendor. Kasama rin sa hakbang ng lungsod ng paghihigpit sa licensing system ng mga food vendor, regular na microbiological testing sa mga inumin at kagamitan, pagtatayo ng malinis na water stations, pamamahagi ng mga hygiene kits at pagsasagawa ng information campaign upang hikayatin ang publiko na i-report ang mga hindi malinis na tindahan. Para sa RTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.